Tatlo na ang nasawi sa mga na-recover na biktima ng pagguho ng isang under construction na gusali sa Angeles, Pampanga. Hamon sa mga otoridad ang mano-manong pagtatanggal ng debris para mahanap ang 17 iba pang nawawala. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Walang malay ang lalaking ito nang ilabas ng mga rescuer mula sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Sinubukan pa siyang i-revive sa ambulansya. Dinala sa ospital, pero kalaunay idineklarang patay. Buhay po siya nating nahuhap at hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi. Isa siya sa 2 construction worker na kumpirmadong nasawi sa pagguho ng ginagawang hotel sa Balibago. Yung 2 naman po, yun yung rinirescue po natin hanggang kaninang madaling araw. At yun po, confirmed na po na patay na po silang 2. Nasawi rin ang 65 anyos na Malaysian na naipit sa kwarto sa katabing hotel na nadamay sa pagguho. Nakikipag-ugnayan na ang Angeles LGU sa Embahada ng Malaysia para sa pagpapauwi ng kanyang mga labi. Tao sa taas! Kailangan ng rescue nun! Ayun, meron pa! Gumuho! Sa tala ng mga otoridad ngayong umaga, 47 ang biktima sa pagguho ng gusali mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon. Karamihan sa kanila, construction workers sa ginagawang hotel. Batay raw yan sa record ng site engineer. Hindi pa kasali ang ibang mga nagtitinda sa paligid ng gumuhong gusali na posibleng nadamay. Pwedeng mas malaki, pwedeng mas mababa. So, syempre, yung accuracy po talaga ng bilang, hindi naman natin masasabi sa ngayon. Dahil nga po, yung mga binigay sa ating pahayag ng foreman, based lang dun sa alam niyang naiiwan. Pero wala naman siyang basis kasi po, yung may hawak ng, sinasabi po niya, yung may hawak ng logbook dun sa in and out ng mga trabahante po nila, na-trap din daw po sa loob. Ayon sa LGU, posibleng tulog daw noon ang construction workers lalo't wala silang trabaho ng linggo. Nakausap namin yung foreman para nagbigay siya ng mga possible na mga taong naipit po sa gumuhong building po. Naning kabuuan po ng construction workers, mahigit daw silang talagang 70. But siyempre dahil weekend, no, marami rin nang uwi sa kanilang pamilya, no? Kaya ang linista lang nila na natatandaan lang nandyan halos na sa more than 20. At yung mahigit 20 naman, halos ligtas na po sila. 26 na ang na-rescue. 10 sa kanila ang isinugod sa ospital. Lumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Nasa baba kami, nandun ang barracks sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako umiyak. Pakalabas to, na yung building? Buo na. 17 ang hindi pa nahahanap. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko, sandali na pag hindi siya nakakahinga. May mga naka-standby na ambulansya para sa mga posible pang ma-rescue. Ang DPWH, may mga heavy equipment ding dala. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. No? Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahoan namin. Ayon sa LGU, kumpleto sa permit ang ginagawang hotel na sinimulang itayo noong 2024. Tuloy-tuloy pa ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad. After po nitong ating retrieval operation, magkakaroon po tayo ulit ng thermal scanning and at the same time using din po yung ating K9 units to determine if there will be other signs of life. Pag may makita po, proceed ulit tayo sa rescue operation. Kapag wala na po tayong makitang signs of life, breathing, heartbeat, then ang gagawin po natin is magkakaroon na po tayo ng removal of debris. Pahirapan pa matukoy ang sanhi ng pagguho. Pero isa raw sa iimbestigahan ay kung substandard ang paggawa sa gusali.
Pinatatawag na rin ng Angeles LGU ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali para sa investigasyon. Sinisikap din namin silang kuhanan ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News.